Sa liblib na baryo ng San Vicente, matagal nang umiikot ang kwento tungkol sa isang misteryosong bantay na nagbabantay sa manukan ni Tata Berto. Ayon sa mga matatanda, may ilang magnanakaw na sinubukang pasukin ang manukan, ngunit hindi na kailanman nakabalik. Ang ilan ay natagpuan sa gubat, wala sa sarili at paulit-ulit na binubulong ang mga salitang pulang mata, malamig na kamay, pulang mata. Ang iba naman ay bigla na lang naglaho, tila kinuha ng anino sa dilim. Ngunit sa kabila ng mga kwentong ito, may mga taong hindi pa rin naniniwala sa alamat. Kabilang na si Mang Isko, isang tuso at sakim na sabungero. Si Mang Isko ay kilala sa baryo bilang isang magaling ngunit mapagsamantalang sabungero. Para sa kanya, tagumpay ang mahalaga kahit ito'y makuha sa pandaraya o pagsasamantala sa kapwa. Nang mabalitaan ni Mang Isko na si Tata Berto ay may mga manok na bihira ng matalo sa laban, agad siyang nag-isip ng plano. Alamat lang yon, tumatanda na si Tata Berto kaya't nag-iimbento na lang ng kwento. Isang araw, pinuntahan ni Mang Isko si Tata Berto at inalok ng malaking halaga kapalit ng kanyang mga manok. Tata Berto, ipagbili mo na sa akin ang ilan sa mga manok mo. Sayang kung dito lang sila sa manukan mo. Isko, hindi mo naiintindihan. Hindi basta-basta mga manok na ito. May bantay ang manukan ko at hindi mo gugustuhing makaharap siya. Binalaan ni Tata Berto si Mang Isko na huwag tatangkain na pumasok sa kanyang manukan, lalo na kapag sumapit ang 12:00 ng gabi. Kapag dumating ang 2:00, may mga matang nagmamasid, mga matang pula na hindi mo gugustuhing makita. Dahil sa kasakiman, hindi pinansin ni Mang Isko ang babala. Kinagabihan, bumalik siya sa manukan ni Tata Berto. Dala ang isang sako at kutsilyo. Handa na siyang kumuha ng manok sa anumang paraan. Tahimik na gumapang si Mang Isko sa likuran ng manukan. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang malamig na hangin na tila bumabalot sa kanyang katawan. Habang naglalakad siya sa tabi ng mga kulungan, napansin niyang tila nakatingin sa kanya ang mga manok. Tahimik, ngunit may bakas ng takot sa kanilang mga mata. Nang makarating siya sa pinakadulong kulungan, nakita niya ang isang tandang na may makintab na itim na balahibo at pulang mata, tila apoy na nagbabaga sa dilim. Mang Isko, mahina ang boses. Ikaw ang kukunin ko. Ngunit habang inilalagay niya ito sa sako, biglang umihip ang malamig na hangin at naramdaman niyang may matang nakatitig sa kanya. Habang naglalakad pa uwi, narinig niya ang mahinang kaluskos sa kanyang likuran, tila mabibigat na yabag na bumibilis. Habang siya ay naglalakad, habang pabilis ng pabilis ang kanyang hakbang, lalo namang bumibilis ang mga yabag na iyon. Sa bawat paglingon niya wala siyang makita, tanging anino sa kadiliman. Ngunit sa kanyang paglingon muli, doon niya nakita ang bantay ng manukan. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, lumitaw ang isang nilalang, isang matangkad na figura na balot sa itim. May pulang mata na tila nag-aapoy at mga kamay na mahaba't matatalas na parang pangil ng buwaya. Ibalik mo ang hindi sa'yo. Nagmadaling tumakbo si Mang Isko, ngunit tila palapit ng palapit ang bantay sa bawat hakbang niya. Sa sobrang takot natapilok siya at bumagsak sa madilim na kakahuyan. Nang mahulog si Mang Isko, tila nagbago ang paligid. Madilim na ulap ang bumalot sa kanya at bigla siyang nakakita ng mga aninong nakapalibot sa kanya. Ito ay mga kaluluwang sinasabing naging biktima rin ng bantay ng manukan. Ang kanilang mga mata ay wala ng puti at tila patuloy silang bumulong. Pulang mata, malamig na kamay. Sinubukan ni Mang Isko na humingi ng tulong, ngunit tila nawalan siya ng boses. Nagising si Mang Isko. Kinaumagahan sa harap ng bahay ni Tata Berto. Ang kanyang katawan ay punong-puno ng galos na tila pinagkakalmot ng matatalim na kuko. Lumapit si Tata Berto at bumulong. Hindi lahat ng tagumpay ay nakakamit sa madaliang paraan, Isko. Sana'y natuto ka na. Ibinunyag ni Tata Berto na ang bantay ay kaluluwa ng kanyang kapatid na si Ka Andres, isang kilalang sabungero na minsang napatay habang ipinagtatanggol ang kanilang manukan laban sa mga magnanakaw. Tata Berto, hindi masama ang bantay, pero hindi rin siya magdadalawang isip na parusahan ang sinumang magnanais ng masama. Ang kwentong ito ay paalala na hindi lahat ng bagay ay dapat makuha sa madaling paraan. Ang kasakiman at pandaraya ay may kabayaran, at ang tunay na tagumpay ay bunga ng sipag, tiyaga at pagiging tapat sa kapwa. Sa mundo ng sabong, higit sa tapang at diskarte, mahalaga rin ang katapatan, respeto at pagsunod sa tama. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong puno ng hiwaga at aral sa buhay.